Good day mga ka-earner. Ngayon nga pala ay titingnan natin ang ating mga kambing doon sa pastulan. Kanina pa silang umaga nandoon at hindi pa rin sila umuwi. Yun nga pala yung kakawate na tinanim. Next time bibigyan ko kayo ng update kung nabuhay na ba. So, kakatapos nga lang ng malakas na ulan. Ilang linggo rin, 2 linggo na walang tigil yung ulan at malakas yung agos ng tubig dito galing sa taas. Ngayon nga ay kahit wala nang ulan, meron pa ring tubig na umaagos. Ayan, galing siya doon. Tingnan natin yung mga kambing, hindi pa rin sila nabubusog. Ayan na pala yung chicken net, hindi ko pa rin tapos. Ayan. Sa hapon nga ay nakapasok na naman yung mga kambing dito. Kinain na naman nila yung dahon ng saging. Buti hindi nila nakita yun, yung dalawa. Pero yun, inubos na naman nila. Ayan, chicken net. Kinulang ako sa pamposte kaya mamaya ay magpuputol pa ako. Ayan, yung 4 kinabit ko kanina. So bukas nga pala ay magbabakod kami ng hagwire. So ito, solo ko na lang, ako na lang gumawa dahil para naman makatipid sa labor. So sa hagwire, para mabilis may kabit, kaya ko naman. Pero para mabilis na matapos, ay kukuha na ako ng kasama kong gagawa. Yun nga pala yung mga kakawati natin. Nakaubos na ako ng 1 puno, pero marami pa naman. Tutubo din naman ulit yan. Ayan, ayan na sila, ang lalaki na lang dyan. Babantayan lang natin sila, baka may pumuntang aso dito na ligaw. So, effective nga din pala yung ginawa kong DIY na goat feeder. Ayun, nandoon, nilagyan ko na lang ng pagkain nila kanina para pagbalik nila doon sa kulungan nila ay meron na silang makakain hanggang gabi. May hapunan na sila. Ito nga pala ay native. Hindi ko pa siya nabigyan ng pangalan. Yung iba dito ay upgraded. So 11 pa lang yung ating kambing. Meron tayong 1 buckling, tapos 10 siyam na doling, tapos 1 inahin na buntis. Ayan. So upgraded nga pala yung 5 doon na doling. 4 na doling, tapos yung 1 buckling upgraded. F2 Anglo yung mga doling, tapos yung buckling ay F2 na boang. Kapag boang nga pala ay Bower at Anglo. So lapitan natin sila. Matubig pa rin pala dito kaya nagsuot ako ng bota. Ayoko rin naman silang maistorbo. Ayan na. Ayan yung F2 natin na doling yung dalawa. Ayun nandoon ay native. At 6 months old na pala yun nandoon. At itong native na ito ay 10 months old. Pero tingnan nyo naman yung F2 natin ay 4 months old pa lang yan. Ang layo ng size nila. Ang laki ng difference. Ito ay native and brown. Tapos may mga suso din pala dito mga ka-earner. Ayun yung sa anin natin. Sa anin at Anglo yung tatay niya.
Yun, si Rosa. Yan si Rosa. Tapos yun, Anglo din. Anglo-Novian F2. Kasama niya yung dalawa dito. Tapos yung backling natin ay nandoon. Yung nandito ay native, tong tatlo. Yung isa yung inahin. Yan. Marami nga pala silang makain dito mga ka-earner. Gustong gusto rin nila yung makahiya. Daming makahiya dito. Ayan. Akala ko dati masusugat or ayaw nila. Pero gusto pala nila yun. Ayan. Tingnan natin yung buntis. Parang laging gutom. Siyempre. 2 months na siyang buntis or 1? Magto 2 months na. Ayan. Medyo malaki na ngayon tiyan niya. Lagi siyang gutom. Siyempre pati yan nandoon sa loob ng tiyan ay pinapakain niya. Yan o. Parang di nabubusog. Yun yung backling natin. Parang naliliitan nga ako dito sa backling natin. Mas malaki pa yung isang dumalaga na Anglo. Ito nga pala ay galing sa Batangas mga ka-earner. So bumili nga ako. At ang kasama talaga nung Anglo natin na F2 ay F2 rin na Anglo. Pero sabi ko buang, nagkamali nga ata ako doon. Sabi ko gusto ko ng buang. Akala ko mas maganda dahil nga may lahing bower na rin. Parang naliliitan naman ako sa kanya. Ayan, 4 months old. Malaki naman na siya compare sa native. At parang mahina siyang kumain. I mean, marami naman siya kinakain pero parang hindi tumataba. So, any tips mga ka-earner sa pag-aalaga ng bulog? Pero bukas ay bibili rin ako. Kukunin ko na yung F2 rin na Anglo. F2 Anglo. So, mas malaki ngayon kahit na 5 months na siya pero ang layo ng difference niya dito sa backling natin na ito. So pinag-iisipan ko nga kung i-swap ba natin siya sa inahin. Pwede rin naman dahil meron na tayong isang bulog or palakihin na lang din at kapag magpapalit na ng bulog siya naman yung gagamitin nating pangsampa. Kung lalaki siya pero kung hindi masyadong maganda yung pangangatawan niya ay ilalet go nga natin si Alpha. Alpha yung pangalan. Bukas nga pala ipapakita ko sa inyo yung hagwire. So maglalagay kami ng hagwire dyan. Diretso yan dahil para hindi nila makain yung mga tanim na palay. Baka puntahan nila yan eh. Hindi pa nila na-discover dahil madami pang damo dito. Hindi nga nauubusan. Parang hindi nababawasan. Kaya maganda rin. Dati nga pala ay nung hindi pa kami naglalagay ng kambing dito. Madaming bakang nakalagay kaya pudpud yung damo. Ayan, ngayon ay wala na, 2 weeks nang hindi nilalagay pero minsan na binabalik din nila pero isang araw lang tapos tinatanggal na rin nila. So hindi ko pa nga sila nakakausap. Yan, nahihiya naman ako mga ka-earner na pagsabihan sila. Anyways, hindi naman kayang ubusin ng kambing ito pero gusto nga sana natin ay mas mahaba yung damo para dahil nga ang mga kambing natin ay gusto lang nila, mas maganda kapag mahaba yung damo dahil yung dulo lang ang kinakain nila para hindi masagad yung damo. Ayan. So kapag ganyan nga kahaba ay maganda. Nung una mga ka-earner ay tinatali ko pa lang sila. Ngayon hindi ko na sila tinatali dahil alam na nilang umuwi at mas nakakapagod din yun. Nung una nga ay parang ayaw ko na mag-alaga ng kambing, unang-una pa lang ayaw nilang umuwi, makatali, tapos minsan hindi sila kumakain pag nakatali lang. Gusto nila na ng mamili ng damo na kakainin nila. Tapos kapag nasa kulungan na, kailangan kong tanggalin isa-isa yung tali nila dahil nga magkakabuhol-buhol. Nandun yung isang kambing. Ito nga pala ay si Ilap. Ito yung pinakamalaki natin dito na kambing so far.
Mas malaki pa siya doon sa inahin na buntis, kahit na 1 year old na yun, mahigit. Ito ay 4 months old pa lang, F2. Ayan. Si Ilap, kasi mailap siya. Na sobrang ilap niya, pinangalanan ko tuloy ng Ilap. Ayan nga pala yung kakawati natin. So, gabi-gabi nga pala kakawati yung, tuwing hapon kakawati yung nalagay ko doon. Pero ngayon, nagsakati muna ako. Or kumuha muna ako ng mga damo. Dahil baka nagsasawa na sila sa kakawati. Next time ay ipil-ipil naman. Wala pa tayong ipil-ipil dito. Yung mga napier, hindi masyadong nakakalaki kasi nababawasan nila. Pero nung last week nalagyan ko na ng harang. Meron ng chicken net yun. Tapos yung saging din, may mga daon naman ng saging doon sa bahay. Kaya kapag talagang no choice na, wala sila makain yun, paminsan-minsan binibigyan ko sila ng dahon ng saging para naman di sila magsawa. So, dapat nga pala iba-iba rin yung binibigay nating pagkain sa kanila. Ayan. So doon nga pala yung bahay nila. Alam na nilang umuwi kahit na medyo malayo naman na. Hindi ko na sila binabantayan masyado dahil nga marami akong ginagawa diyan. Naglalagay ng chicken net, nagpuputol ng kahoy. Madami pang future na gagawin dito, mga plano. So hindi lang tayo puro plano mga ka-earner. Gagawin din natin kahit na mabagal, at least umuusad. So ayun na nga mga ka-earner. Gusto ko pa sana magdagdag, kaya lang ng babaeng kambing. Kaya lang kapos na tayo sa budget. Ba't hinihingal ako? Ayun na mga ka-earner. Ayan. Medyo kapos na tayo sa budget. Ito si Alpha Buckling. 4 months old din siya. Pwede na ba mga ka-earner? Alam ko 10 months old bago to sasampa. Yung buntis, si Linda. Ayan, si Linda. Tapos ito si Rosa. Ito yung pinakamaamong kambing. Lalapit na lang yan, tapos magpapahawak. Si Rosa. May lahi siyang sa anin. Yung nga palang kukunin kong bulog ay kapatid niya, kaya dapat kailangan ko ma-make sure na kapag sumampa na yon, 5 months old pa lang din ito si Rosa. Yung kapatid niya ay sobrang laki. Ang layo ng difference nila. Yun naman talaga sana yung kukunin ko dati. Kaya lang meron na akong nakuhang Buckling. Kaya lang ngayon kukunin ko na rin yun dahil parang nalilitan nga ako dito kay Alpha. Ayun na lang siguro, itong si Alpha, siya ang para kay Rosa. Tapos yung ibang mga kambing ay ang sasampa doon ay yung kapatid niya, may lahing sa anin at Anglo. So full blood nga pala na Anglo Nubian yung tatay nila. Tapos F1 naman yung nanay nila. Kaya naging F2. Pero yung nanay nila ay isang ano rin yun, lahing Anglo at sa anin. Ito si Snow. Ayan si Snow. Nung di nga maulan ay white na white yung balahibo ni Snow. Hindi ko lang sure kung dumi yan or talagang nagkakaroon na ng brown yung balahibo niya. Ayan pala si Snow dati. Nung bagong gawa yung bahay nila, wala pa akong nilagay na yung color green na screen, yung para sa kapag nag-aalaga ng broiler 45 days. Yung nilagyan ko kasi nga lumusot yung paan niya sa kawayan nung hinahabol ko siya dahil gusto kong lagyan ng tali. Nung lumusot, ayun, nasugat. Akala ko nga nasugat yung paan niya, walang tigil yung dugo. Kinakabahan na ako. Mabuti na lang sakto kadarating nung order ko kay So and So. Yun, galing Isabela. In-spray ko, and then hands on din talaga sila, hindi lang basta
nakabenta na sila ay wala na silang pakialam. Kapag may katanungan ako, yun lahat sinasagot nila. Kaya mga ka-earner, kay Zoe and Zoe na kayo umorder. Ayan. Ito rin yung para sa mata, nag-order ulit ako kay Zoe and Zoe kasabay ng vitamin C. Nakakita na ngayon, dati akala ko ay mabubulag na siya, yung naging color white lahat, nagkaroon ng malapot, parang katarata yung mata niya, tapos nagluluha, nakapikit na, hindi na makakita. Pinatakan ko lang ng 2 patak sa mata niya araw-araw, yun, gumaling naman. Ayan na siya, nakakita na. Wala pa nga pala siyang pangalan. So yun lang mga ka-earner, pupunta na nga pala ako, babalik na ako doon. So that's all. Thank you for watching mga ka-earner. Next time ulit.